Hindi mo paghihirapan yan kung walang kapalit. Oo. Muna yan kasi is equivalent to money. So kahit kailan, mga kahombre ko, stupido ho yung claim niya na to. Dapat, Norman, kung ako sa'yo, gamitan mo naman ng konting kokote. At least naman, huwag mo masyadong ipahalata. O kaya naman, kung ako sa'yo, dapat tandaan mo lahat ng mga kasinungaling ang pinagsasabi mo online para naman ma-safe ka at hindi ka, alam mo yun, madali. Tanga! At dito ho, eto, madalas niya sabihin, mga kahombre ko, nakakatawa, sorry. So, sabi ko po, ang buhay ay parang gulong lamang. Opo. Di ba? Gumugulong, di ba? Oo. Sino kaya kasunod nito? Yun, nung nalito. Sino kaya kasunod nito? Yan. Kama is real. Wait nyo naman, mga iba pa, mga haters and bashers. Yes, opo. Gumugulong yan. Gumugulong ang buhay. Oo. Gumugulong yan. Wait nyo yung mga iba. Marami pa ho. Basta hindi na tayo magsasakit palit. Huwag na tayo magsabi ng masama natin. Kung may ginawa siya, di ba? So dito ho, pinapalabas si Norman, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, na ang MG and FG Group, which talagang halos inaraw-araw niya ho, mga kahobre ko, di ba? Ayun nga ang tanong ko, Norman Di hamak naman na mas inaraw-araw mo ako, di ba? At si Puji News, kesa kay Susan Yance. Ang tanong, may nangyari ba? Inihahype mo maigi yung isang yun, wala naman yun. Kriminal naman yung hinayupak na yun, di ba? So anyway, di ba? Wala nang problema doon. Ganun talaga, makukulong at makukulong yan. Parehas lang kayo na nangyari sa inyo, parehas lang kayo sitwasyon. Ngayon, ang tunay na hype, Norman, syempre, ako talaga yung tunay mong katunggali dito, di ba? Wala ka naman nagagawa Wala ka namang magawa di ba? Mga kaso mo pang grade 2. Paano tatalab yan, ha? Walang yan, prosecutor level pa lang, tinatadyakan na yung mga ikinakaso mo. So, anong mangyayari dyan, Norman? Kung ako, meron kang maipagmamayabang. Pero kung ganyan lang, syempre, kahit papano, nagkaroon ng hustisya, yung iba't ibang mga taong naloko niyan, pero kung sa internet, Norman, wala yan. Kaya alam mo yon, huwag mong ihambing, ha? Kasi magkaibang timbang yan. At sa totoo lang, mga taong lehitimong na-scam nitong tao na ito na yan na si Sabi ang gumawa ng effort dyan, hindi ikaw. Oo, sabi na, mukha nga, kami na ang susunod. Di ba? Gumugulong, di ba? Oo. Sino kaya kasunod nito? Yun, nung nalito. Sino kaya kasunod nito? Yan. Karma is real. Wait nyo naman, mga iba pa, mga haters and bashers. Yes, opo. Gumugulong yan. Gumugulong ang buhay. Oo. Gumugulong yan. Wait nyo yung mga iba. Marami pa ho. Basta hindi na tayo magsasakit palit. Huwag na tayo magsabi ng masama natin. Kung may ginawa siya, di ba? Pusahan tayo, makukuha ka na naman makulong. Ilang beses mo na ba sinabi yan, Norman? Kahit isang beses wala man lang natupad, ha? Sabi mo nga, last week, Wednesday, kakasuhan ako ng nanang mo. Siyempre, ba't ako nandito ngayon? Para naman si Nanang, inire-review nung kanyang abogado yung mga live ng mga vlogger na binastos siya. At pagkatapos ng Holy Week, siya magsasampa dito sa lugar nila, doon sa mga vlogger na nang walang iya sa kanya. Ganun yun, yung pinakita yung kanyang mukha, pinakita yung litrato. Nasaan na yun? Di ba? Bakit? Wala ka kasi may kakaso. Di ba? Bulbog ka kasi. Wala kang idea, Norman. Di ba? O kaya naman, magkakaso ka lang ng tsamba-tsamba lang, yun na. Kaso, kung babasahin mo yung kaso, anong kaso? Wala. Ikaw na nga nagsabi, di ba? Ito yan. Abogado tarantado. Alam mo, Engkanto Lubugang Panga, ang tinatakot, yung dati ng takot at yung kakaining itik, gonggong. Pagbuhuling ko kayo ng abogado mo Bobo mo? The moment na naging public figure ka, tarantadong Engkanto Lubugang Panga, dapat tatanggapin mo batikos ng tao. Kasi public figure ka Nakuha mo? Sana hindi ka nag-vlog, gonggong. Hindi ba ang kapit? Tarantado, gusto mo, sampalin ko kayong dalawa ng abogado mo? Halika. Andito ako sa bahay. Bobong to. Gusto pagbuling ko kayong dalawa Nung ako naging public figure, sinira nga yung buhay ko, di ba? Tinanggap ko. Opinion ng tao yun May idea ka naman pala na pag influencer o public figure versus public figure, wala tayong karapatan magreklamo sa isa't isa. Kaso ikaw na una. Tapos, Ngayon, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Ako unang nagsampa, ako unang nawaran. diba? Unggoy ka kasi. Unggoy yan! Napakarami ho ng mga OFW. Alang no? Walang palag si Kulaong Talagang soplak ni Makagago dito Pero mo nga naman, ikaw una nagkaso, ikaw una nakulong.
ikaw unang nagkaso, ikaw ang nagmukhang tolongges doon sa presscon. Iniharap ka sa presscon na para kang basang-basahan. Tulo talaga ang ano niya doon, tulo talaga luha niya doon. Na ano ko yun, yung tulo talaga luha niya sa sobrang gigil o baka arte lang yun para makakuha ng simpatya sa mga followers at tulungan siya na makapagpiyansa. 'Di ba? Yan yung nakita natin na napakalaking katarantaduhan ni Culaong na siya po ay nagyabang ng nagyabang at kinalaban ng kinalaban si Makagago. Yung pala, hindi pala niya kaya. Hindi niya pala kaya si MG. Siya una nagkaso. At iniisip nga niya makakakolekta siya ng malaking pera. Akala niya magbabayad si MG sa kanya. Yung pala, siya pala ang makakasuhan at makukulong at siya ang mamumroblema ng pampiyansa at siya pa ang posible na magbayad sa kanyang mga kasalanan, bukod sa danyos perwisyo's, makukulong pa siya. Tap send mo na yan. Oy, tap send. At dito mga kahombre ko, magsasampa daw ng napakatinding kaso si Gusgusin. At ngayon ho ay sinasampan pa rin ho yung karampatang kaso para sa kanya sa mga post sa akin dati na kung saan ay parang tayong kriminal. Pag pinost niya, mag-isisip yung usin, yung mga ganyan. Laban kay Yance. Hanggang ngayon mga kahombre ko, wala pa rin ho siyang maipafile kay Susan Yance. Alam niyo mga kahombre ko, to tell you the truth, ang hirap na hong magkaso ngayon. Dapat may tunay kang mga patunay, otherwise ibabasura na yan. And actually, chinecheck na rin yung influencer or public personality versus public personality. Kasi kadalasan mga kahombre ko, yung mga ganyan, magka-public personality versus public personality, kahit gaano pa kalalim yan, basta nagsasagupaan kayo sa internet, tapos na ang storya. Alam niyo, and he knows this too. He knows this very well mga kahombre ko. In fact, mapapansin nyo, which totoo naman, na unjust vexation lang ang pumasok sa akin under cybercrime. Kaya siya nag-RTC level. Otherwise, MATC level lang yan kung unjust vexation lang yan. Kaya kahit papano, Norman, kailangan seryosohin mo itong unjust vexation under cyber libel na ito. Because this became serious. Samantalang yung unjust vexation, yun ang tunay na mahina. Kaso mga kahombre ko, hindi lang ho ito basta unjust vexation. Ito ay cyber libel, unjust vexation. Huwag mong kakalimutan yan, Norman. Kaya nga nasa RTC tayo naglalabanan at hindi sa METC. May motibo at meron kasing bigat yan. Ngayon, mga kahombre ko, sasabihin niya na magkakaso siya kay Susan. At ngayon ho ay sinasampan pa rin ho yung karampatang kaso para sa kanya sa mga post sa akin dati na kung saan ay parang tayong kriminal. Pag pinost niya, mag-isisip yung usin, yung mga ganyan. Paano ka magkakaso kay Susan? Nagbabangayan din kayo online. Oh yeah. Tama? So maximum na pwede mo ring maipasa dito, unjust vexation. Kaso lang, for sure, talo ka dito. As in, talong-talo ka. Kasi kung gaano kabibigat ang insulto ni Susan Yance, ganun din kabigat ang mga ininsulto mo sa kanya. So wala. Maximum na kayang gawin ni Norman ay mag-push ng mga taong naloko ni Susan upang magkaso. Which ayon ang pinakatama para rin sa akin mga kahombre ko. Pero yung si Norman, magkakaso, BS. Wala akong kwenta yan mga kahombre ko. Understand that. At ayon kay Norman Mangusin, Ito kasi, meron pa mga OFW nag-offer dito ng nag-offer ng reward, $20,000. Hindi na natin ito kailangan yun. Yung makita ko lang kayo dito ngayon, mag-comment lang kayo, masaya na ako. Yung mga hindi ko na kailangan ng reward na ito, magpalipat na lang kayo. at dito mga kahombre ko, kahindik-hindik ho ang pagtanggi ni Norman Mangusin na ayaw niya daw tanggapin ang ganitong kalaking halaga ng reward. Sa kanila na lang daw yun. Baka naman kaya ka nag-effort sa'yo nga mismo nang galing. Kaya mga binanatan daily, di ba? Isang buong buwan, sinabi mo nga, di ba? Baka naman kaya mo yung binanatan ng ganun para lumabas sa publiko na, naman na, ako nagpakulong dyan, ha? Diyos ko, mga kahombre ko, di ba? Sa sobrang hina ba naman ni Norman sa internet at sa sobrang bagsak ho ng credibility niya, sino namang maniniwala dyan? Come on, man. Norman, alam mo yan.
Diyos ko, kung iyayabang mo na naman dito, yung after a day mo na upload ng Taragis dahil ikaw ay endorser ko, no? Diyos ko, Norman. Naglolokohan na lang kayo dito ni Casper. Because everybody knows na ito ay isang malaking kagaguhan. Alam mo yon, Norman. Diyos ko. Ito kasi, meron pa mga OFW nag-offer dito ng nag-offer ng reward. $20,000. Hindi na natin kung kailangan yun. Yung makita ko lang kayo dito ngayon, mag-comment lang kayo, masaya na ako. Yung mga hindi ko na kailangan ng reward na ito, magpalipad na lang kayo. Diyos ko, mga kahombre ko, dito pa kaya na isang napakalaki kong halaga? Di ba? It's either million or halos million ho. Halos million pesos ho ang halaga ng reward. And yet, tinanggihan niya. Halata na, alam nyo na, mga kahombre ko, tatanggi-tanggi kuno ka pa dyan, ha? Diyos ko, alam na Norman ng mga tao kung anong totoo. Papaniwala kayo dyan, gago nga yan. At dito, mga kahombre ko, atin yung tingnan sa kanyang YouTube channel, mga kahombre ko, yung tunay na mga views ko, no, sa mga pagtira-tira niya daily kay Susan Yance. Tunghayan ho natin, mga kahombre ko, kung talaga nga bang mapapansin ito ng buong sambayan ng Pilipinas through his views. Abay, tignan ho natin isa-isa, mga kahombre ko. Grabe, mga kahombre ko, napakatindi ho ng mga views si Norman. Potrages, kung makikita ho natin dito na talaga million views ho ito, mga kahombre ko. Antindi. Sige, baba mo pa, scroll mo pa. Grabe, mga kahombre ko. Sobrang dami hong nanunood sa kanyang YouTube channel tungkol sa inisyo niya dito sa Pekeng Abogado na to. Ay, Diyos ko, mga kahombre ko, talagang sumabog nga YouTube channel niya. In fact, tingnan nyo, almost 50,000 subscribers na siya. Grabe, napakalakas ko dyan. Palakpakan! Ang putang ilang yan! Inggit ka na naman. At dito, mga kahombre ko, partida na ho ito. Wala ho sa kalooban ni Norman, mga kahombre ko, ang salitang paghihiganti, mga kahombre ko. Kasi si Norman Mangusin ho ay hindi ganyan. Si Norman Mangusin ho ay isang tuwid o tuwad na tao, mga kahombre ko. Alam niyo yun? Hindi ho yan para tarantaduhin, mga kahombre ko, ang ibang taong medyo, alam niyo yun, battered na. No, hindi ho ganyan si Norman. In fact, makikita ho natin dito na si Norman ay wala nang ibang ginawa, kundi ang ipangalandakan ng pabalik-balik ang imahe nitong si Susan Yance na binabasahan ng Miranda Rights. Dami Ang fixation lang, ipahiyan nyo ko sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung Wala talagang bawi si Kulaong. Kasi si Susan Yance, si Sabi, hindi naman na presko ng katulad ni Kulaong. Diba? Kaya, talaga, alam bawi. Ngayon, akala niya, nakabawi na siya kay Susan Yance, pero hindi. Na-revoke nga yung lisensya niya, di ba? Dahil din, yun na alam ko ha, ewan ko lang kung tama yung yung aking pagkakaalala. Sabi ni Sabi, siya daw ang isa sa dahilan kung bakit na-revoke ang license nitong si Kulaong. Wala talagang bawi si Kulaong. Kasi si Sabi, baka makapagpiyansa rin naman yan. Hindi naman mabubulok sa kulungan siguro yan ng katulad ng kay Kulaong na talaga napakarami talagang kaso. At umpisa na ngayong umaga yung kanyang pagdurusang matindi. Yung sinasabi ng marami ko, inis dapat 2020 pala, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw yung nagmura kay ganito. Ipahiyain niyo ako sa buong Pilipinas. Ipahiyain niyo ako sa buong Pilipinas. Yun naman pala, Mangusin. Bakit parang yan din mismo ang ginawa mo kay Susan Yance? Ano ba talaga? Mga kahombre ko, hirap na hirap po ko intindihin si Norman. Hindi ko na malaman kung ano ba ang oo sa hindi sa hinayupak na ito. Ang sakit ko sa ulo, mga kahombre ko. Attorney General, Susan should be sabi niya, si Attorney General Susan dapat ipahiya ni Haring Solomon sa press con. Hindi niya gagawin yan. Baka kasama nila yan. Uy! Grabe to, mga kahombre ko. Kasama nila yan. Ibig sabihin ba niyan, sinasabi mong kasamahan ng Napolcom si Susan Yance? Nako ka, Norman! Mamaya niyan I can pull a string. Ayan yung tunay na may Mamaya niyan, mag-pull ng string si Susan Yance. Putay na kung anong mangyari, ha? Bahala ka dyan, unggoy ka. unggoy yan. Lalo na sinasabi mo dito na, ano? Attorney General, Susan should be sabi niya, si Attorney General Susan dapat ipahiya ni Haring Solomon sa press con. Hindi niya gagawin yan. Baka kasama nila yan. Naku,
kasabwat o kakampi ng Napolcom si Susan? Nako, nanunood pa naman si Attorney Ralph Calinisan sa mga content ko. Nako, Norman, tutok na tutok pa naman yan sa tumbong mo. Mag-ingat ka, Norman, sa mga pinagsasabi mo. Sorry, Attorney Calinisan, ha. Mag-ingat ka sa mga pinagsasabi mo, ha. Baka mamaya yan, banatan ka na naman ng banatan ng kung ano-anong kaso, magngal-ngal ka. Nga pala, huwag mo kakalimutan, ha. Malapit-lapit na yung mga ikinasa sa'yo. CIDG, PNP. Akala mo ba tapos na? Panay papuri ka sa CIDG ngayon, ha? Nagpapasalamat ako sa mga kapulisang hindi pa nakukurap ang kanilang mga prinsipyo at talaga namang nagpursige para mahuli po ang taong ito. Kita na yung ating ipinaglaban ay hindi nawala ng saysay. Talaga hong may mga matitinong kooperative ang ating kapulisan na talagang nagpursige para mailagay itong putante na to sa kamay ng batas na si Susan Yas. Pagka na-receive mo na yung subpoena, mamaya niyan, galit ka naman sa CIDG, ha? Nako, mag-ingat ka, Norma. So, unjust fixation lang, ipahiya nyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niyo marami ko inis naman, 2020 pa lang, dami nang nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo, kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, yung ganito. Rakesyo ako daw yung nagmura, ganito. Kahit na ilang beses natin itong napanood, ilang beses natin itong nakita, nakakatawa pa rin na makita si Kulaong na gigil, ganyan no? Pero ito, alam naman natin na ano to gusto niya to. Gustong-gusto niya to, yung makapagpaawa. Ganito. Merong dahilan huyo kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa Huwag kang umiyak! Tanga ka! Iyak! Meron nung dahilan yun. Pero ang totoo yan, unjust fixation lang, pinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. So yun lang mga kahombre ko, anong masasabi nyo sa panibagong katarantaduan na naman ni Norman Mangusin? Ngayon, magtatanong kayo, kahombre, nasaan ka ba nga? Ito mga kahombre ko, nandito ako sa MG's Farm. One love, One love, good fucking vibes. Yes, of course. mga putang ina nyo kayo. Kaso lang mga kahombre ko, nito lang nakaraan, ito rin ang sabi niya. Sorry, natatawa ko. Lintik lang ang walang gante. Hindi ba? Ulitin na. Tignan niyo mga kahombre ko ha. Take note, kalbo na siya nito. So nito lang to mga kahombre ko. Ito sinabi niya rin. Sinabi niya rin ito. Di ba? Di ba? Ina mo. So sinabi niya rin yun, di ba? Ano lang, lintik lang. Oo, tapos bigla yun. Di ba? Ano ka na? Ang saya ni MG, ano? Yan ang luxury. Living a luxury sa MG's Farm, di ba? Yan ang wala si Kulaong. May bloopers nga, Ate Katrina. Ate Amibel, wala talagang kadala-dala si Norman Mangusin. Gusto pa talaga masampulan ulit. Nako, at Ate Amibel. Eto, kapag hindi ito sinabi ni Kulaong, bukas, ngayon, di ba 14 na ngayon, April 14. 1 week is April 21, Tuesday din. Matagal, di ba? April 21 Aabangan natin, titignan natin buong 1 week na yan. Kung ikukwento ni Kulaong yung tungkol sa natanggap niya na bad news sa buhay niya kaninang umaga. Kahapon pala na umaga kasi ano na ngayon, 14 na ngayon Kung kukwento niya, okay, tatalakayin natin. Pero kung hindi niya ikukwento yan, sa 21 Tuesday, may mangyayari sa kanyang hindi maganda sa buong maghapon niya ng April 21. Tapos, kinagabihan, saka natin tatalakayin. O kaya, baka talakayin ni MG. Kasi yan yung yan yung palugit sa kanya 1 week. Binigyan siya ng palugit. Kaya po, waiting game. Tignan natin kung sasabihin ba ni
ni Culaog o ni MG. Kasi kita nyo naman kasiyahan ni MG. Dito sa bloopers na to. At talagang yung tawa niya, di ba? Talagang pure na kasiyahan. Bakit? Kasi si Culaong talaga malaki po ang hinaharap na problema ngayon. Hindi lang talaga natin masabi. Kasi syempre ayaw naman nating pangunahan yung mga mas karapat dapat na magkwento niyan o magsabi niyan. Ang tamang tao na magkwento niyan, unang-una, si Culaong at si MG. Kapag pinalaki ni MG, ang saya niyan. Kasi talagang talagang masasabi natin, putya si Culaong, kaya pala hindi nag-live nung Lunes. Kahapon. Yan ang maiisip natin. Ayan ang maiisip ninyo. Kaya pala, walang live kahapon si Culaong dahil pala sa natanggap na napakasamang balita at may posibilidad na sa Tuesday, next Tuesday, April 21, ay siya ay mahuhoyo muli. Yan po ang mangyayari sa kanya. Ayan. Ate Laila Roden, mahiya ka pa ba, Culaong? Kapal ng mukha mo talaga. Okay, Ate Amibel, may sinasabi nga din si FG na may good news na bad news. Opo, yun nga po yun. Good news sa atin, bad news kay Culaong. Ate Amibel, kasi talagang naku po. Sabi ko, lalo mamayang umaga. Mamayang umaga, aabangan din natin. Kasi 8:30 po yung hearing niya. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Baka merong mga, kasi wala naman ng katulad nung unang hearing na may mga banda, na merong nag-abang sa kanya. Ngayon wala nang ganun kasi tawag doon na sita na. Parang binawalan na sila, wag nyo nang gawin yan. Wala nang ganun. Pero abangan natin kung ano ang mga update. Kasi tsak na meron at meron din naman talagang lalabas diyan na update patungkol sa kung ano ang mangyari doon sa hearing mamaya sa Parañaque. Tsak na may maglilik yan. Isa na syempre dyan, si Puginius, mga maasahan talaga sa mga sikreto ni Culaong. At tignan natin kung kasi si Culaong, 'di ba? Alam natin wala nang lisensya 'yan eh. Tapos ngayon meron nandiyan si Aba. Hindi siya magdadrive bukas, mamaya. Pero napansin niyo ba nung mga nakaraan wala naman si Aba kasi wala naman siyang pampasahod na kay Aba at siya ang drive lang ng drive. Sana nga talaga ma-picturean 'yan at ma-video na nagdadrive eh. Kyle Juni, napaka-exciting na naman ang mga kaganapan. Tama po. Kenkel, makakauwi pa kaya si Culaong mamaya after ng hearing niya? Yan ang malaking tanong. Hindi na tayo siguro magla-live ng tungkol kay Culaong mamaya umaga. Kasi alam ko naman na walang nagla-live na diyan, di ba? Bawal ni. Wala na nagla-live, wala nang mag-a-update niyan. Malalaman na lang natin yan. Tapos na ano nangyari, siguro kay Puginius, kay Makagago, baka mag-post siya. Sabihin niya kung ano nangyari kay kay Culaong doon sa hearing. Mga ganun na lang siguro yung ating aabangan na mababalitaan. Pero yung talagang katulad noong February 24 na talagang napakasaya, nandun pa si Kuya The Kings, andun ang mga napakaraming mga vlogger, inabangan si MG, hindi na po yan mangyayari mamaya pala. Ayan. So yun po, maraming salamat sa pagsama niyo sa live ko. Mamaya po siguro, baka i-live ko po yung hearing ng impeachment o yung parang preliminary investigation sa impeachment ni Sara Duterte mamaya pong umaga. Ayan. Baka yan ang i-live ko mamaya. So, yun po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup, chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po, Kuya Kenkel. Ayan, Mami Bex. Kuya Henry. Ate Ira. Ayan, Ate Michelle. Matcha Mochi. Mami Bex. Salamat. Big Mama. Hindi ko nakita si Big Mama yata ngayon. Ate Virgie Badjola. Ate Kyle Juni. Ate Katrina Lab. Ate Ami Bell. Thank you po. Kuya Gary Caba, Kuya Ramil Cruz, Kuya Elmer Balilo, ayan, thank you po sa inyo. Fritz Wieland at The Modern Parents.
Ayan, salamat po sa inyong pagsama. Gael. Ayan, thank you Gael. Gael ba? Gail? Gail ba yan? Ano ba? Paano ba yan? Ba't ba ganyan Gael? Ayan, si Miss Bulabog. Ayan, si Ate Abby Marquez. Ayan, thank you po Thank you po sa inyo pong Ate Mini Wong Vlogs, Ate Jonah Brigera. Salamat po So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.